sa basa nyo po, ano, gaano ba katinding impact nitong pagkontra ng mga Duterte doon sa diskarte ng kasalukuyang administrasyon dito sa issue ng China? Well, sa akin po yung mga recent na mga galaw at statement nila, again, distraction yan at gaslighting. Ang nakita kong objective niyan ay yun nga, magkagulo tayo dito sa Pilipinas at ang mga taong bayan ay masira yung kanilang pagsuporta dun sa mga desisyon at activities ng gobyerno na, well, giving credit nga naman, nakakatulong pa rin sa atin, no, sa pag-assert ng ating mga karapatan at pag-build up ng ating depensa laban nga dito sa expansion ng China, no? So itong mga usapin na to, kung tutusin, no, ang intention niyan ay talagang sirain bale yung postura bale ng gobyerno, no, mag-introduce ng doubt, no, para questionin mo sarili mo kumbaga kung bakit mo ginagawa ito. No, kagaya nitong sinasabi nilang gentleman's agreement na to. Obvious na ang intention nito ay para paniwalain, no, ang mga taong bayan na hindi dapat sundin natin kung anong sinasabi ng China dahil nag-commit tayo. Which is really not true kung tutusin, dahil kahit tignan mo yung mga statement nga ng President Duterte, hindi nga malinaw siya mismo hindi niya malinaw na masabi kung ano talagang pinag-usapan nila, no? Parang again, is putting words into Xi Jinping's mouth na naman, no? Katulad ng sinabi niya dati, na dati daw doon yung meeting nila ni Xi Jinping noong 2016, sabi daw ni Xi Jinping pag naghanap tayo ng langis magkakaroon daw ng giyera, no? Ngayon iba naman ang sinasabi niyang pinag-usapan gentleman's agreement daw na status quo na hindi man lang niya alam yung ayungin. So napakalabo talaga. Pero in reality, inamin niya nagkaroon ng status quo agreement. So ganyan, how should we deal with that? How should the administration navigate this particular issue? Kasi inamin nga na merong status quo, tapos sabi pa rin dating Pangulong Duterte, as is where is. So ano ba yung as is where is ng mga panahon na yon? Okay. Unang-una, no? Kahit mismong China, tinatawag ito na gentleman's agreement. Sila Duterte din, sinasabi nila na gentleman's agreement daw to. Pag titinignan mo kung anong ibig sabihin ng gentleman's agreement, no? I-Google ng mga taong bayan. Ang gentleman's agreement, una, informal and non-binding. No? Kaya nga gentleman's agreement, kasi nga alam nila na hindi ito, kumbaga, alam nila siguro na hindi ito legal, na hindi ito susuportahan ng iba, kaya nga gentleman's agreement na lang. No? Parang deliberately tinatago yan dahil alam nilang mali. So, kung totoo nga na nagkaroon ng gentleman's agreement, ibig sabihin nun, kahit China, alam niya na maari itong hindi sundin ng gobyerno o ng susunod na mga administrasyon. So, bakit ngayon ipipilitin ang Pilipinas, no, na sundin yun? Gentleman's agreement nga yun. Isa pa, pag gentleman's agreement, it's a personal commitment. No? Kaya nga gentleman It's not an official agreement, it's a gentleman's agreement. Sila lang ang nag-uusap noon, si Xi at si Duterte. Hindi naman si Duterte yung presidente ngayon. So, ibig sabihin, wala ding bisa yun. Hindi niya kayang dalin ang pamahalaan at ang Pilipinas doon sa pinipilit niyang kasunduan niya. Personal niya yon. Sagutin niya yung kay Xi Jinping. Kung kailan, doon siya sumagot, no? Kung hindi niya kayang i-deliver, pasensya siya. No? At lastly, it is also obviously a secret agreement dahil hindi man lang nila inamin until last week. Last year, dinideny niya na nagkaroon siya ng agreement. Tapos ngayon, biglang meron pala. No? Tapos, pag doon sa paliwanag niya, hindi siya klaro. Kailan ba nangyari yan? Noong daw 2016 na meeting niya with Xi Jinping. Tapos, siya mismo nagsabi, ang naalala lang niya, status quo. As is where is, no? So, yung sinasabi nga niya. Pero sinabi rin niya, hindi naman niya alam yung ayungin at the time. So, paano kang magkakaroon ng kasunduan tungkol sa kanong gagawin sa ayungin kung ikaw mismo, hindi mo alam kung ano yun, di ba? Ang labo nun. And then later, sabi niya, usapan daw hindi daw magko-construct, no? Di ba nag-continue na construction doon sa Pag-asa? In fact, siya nga yung, naalala ko nga, 2018 ba yun? Biglang siya yung nagsabi na, ang sabi daw niya sa AFP, i-occupy na natin, lahat ng ma-occupy natin. No? At in-approve niya yung 1 billion peso yata budget yun para nga kaya nga natuloy yung repair and reconstruction sa Pag-asa Island, no? At doon sa iba pang isla. So, kahit sa mismo hindi consistent doon sa mga sinasabi niya
And then, kung titignan natin, kung sasabihin mo status quo as is where is, ano bang ginawa ng China during the time since 2016? Ang dami-dami niyang ginawa na hindi status quo 2017, ano yung mga ginawa nila na pinadala nila lahat ng kanilang mga fishermen dito sa sarili nating katubigan, pinagsisira nila yung ating mga bahura, no? At mga 2020, 2017 din nag-umpisa yung swarming sa Pag-asa Island, no? Yung kanilang mga milisya pinaligiran yung ating mga posisyon, no? 2021 yung kanilang swarming sa Julian Felipe Reef, no? Alalahanin natin nga pala 2019 yung sinagasaan ng barko nila yung Jember, no? 2022 pinipigilan nila yung ating nag-interfere sila sa ating mga resupply, no? Nag-umpisa na yung talagang mga dangerous maneuvers nila at yung mga blocking nila, no, sa Ayungin. Tapos yung petroleum exploration natin pinigilan din nila, no? Pressure nila yung Duterte administration na biglang sabihin na may kulang pa daw na dokumento na hindi naman ever ni-require. Tapos yung Philippine Scientific Research sa Pangasinan, pinilit nilang pigilan. It was 60 nautical miles from Pangasinan. No? 2022 din yung nag-umpisa nang i-deploy nila itong maritime militia laban sa atin. No? At yun nga, after that, 2023, ito na yung mga laser, no, mga water cannon, at saka yung nag-increase yung mga dinideploy nila laban sa atin na consistently naman tayo, 2 barko na escorted ang 2 Coast Guard lang pinapadala natin. Hindi tayo nagbago doon despite all of these changes in their operation and their activities, no? So anong status quo, anong as is where is ang pinagsasabi niya, no? Yung kabila nga hindi as is where is Tapos tayo ipipilit niyang as is where is lang. Hindi naman tama 'yon, no? Sinong maniniwala sa iyo na may status quo agreement kung yung mismong kabila na nagdi-demand na status quo lang tayo, sila mismo nga hindi sinusunod So bakit tayo susunod, 'di ba? Kung meron nga. Ang gusto ko kasi itanong, no, dahil inilatag ni Attorney J. Batong Bakal yung mga pinagagawa ng China. Actually, kaipokritahan po yun, no? Para sabihin nila na status quo dapat, sila yung una nag-violate. Ang susunod na tanong dyan, kung yun yung bagong status quo, nung nag-agree si Duterte via handshake with Xi Jinping, hindi ba grossly disadvantageous sa Pilipinas yung pinasok niya na agreement? It is definitely grossly disadvantageous. Yung kanyang interpretation, no? Na no repair, no construction, etc. Alam niya na una, hindi siya klaro, no? Kung ano nga yung pinagkasunduan nila. Siya mismo hindi niya masabi exactly kung ano yung terms and conditions noon. No? And yet ngayon sasabihin niya dapat sundin. Pangalawa, kung totoo nga na sinabi niya lang no construction or repair, di ibig sabihin nag-agree siya sa China na tuluyan ng mabulok at gumuho na lang itong BRP Sierra Madre. Ibig sabihin nun magbabago nga yung status quo. No? Ang status quo nung nakipagkasunduan sila, 30 years nang nakatayo yung Sierra Madre doon. Okay? So dapat kung totoong continuation ng status quo as is where is, di dapat 30 years pa rin manatili doon ang BRP Sierra Madre at minimum. No? So ano itong sinasabi niya ngayon, di ba? Talagang grossly disadvantageous, no? Dahil alam niya na sa pamagitan nun, no, papayagan niya na magbago ang status quo laban sa Pilipinas. No? So talagang hindi tama 'yon. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.